Jesus claim equality with God yung ating pag-usapan ngayon. Napakahalaga nating maintindihan to bilang Trinitarian. Kasi nga, ang madalas na contention sa mga hindi naniniwala rito ay tungkol nga dito sa kung sino si Kristo. May mga nagsasabing tao lang. Yun yung sa atin, 'di ba? Tao lang daw si Kristo. Tapos yung isa naman sa mga Oneness Pentecostal, siya ay Diyos na nagsimula yung pagkatao niya nung siya ay ipinagbuntis ni Mary. Yun naman yung claim ng mga Oneness Pentecostal or yung sinasabi nila modalist. So may period na naging tao si Kristo. Bumalik sa pagka-Diyos. According sa mga theologians at according din sa claim ng Biblia, ay heretical yung ganun na paniniwala. Dito naman sa kabila, si Jesus ay mas mababa sa Diyos dahil nga tao lang siya. Yun naman sa Iglesia ni Cristo. Tapos sa mga Jehovah's Witnesses, ito naman kay Eli Soriano na deity daw si Kristo kaya lang mas mababa siya. Although God siya, mas mababa ng konti kaysa sa Diyos Ama. Pero sa atin, sa evangelical, Trinity ang ating stand. Kamukha ng Roman Catholics at saka ng Eastern Orthodox. So, Trinitarian tayo. At yun yung historical din na Christianity. Pagka hindi Trinitarian ang nagkiklaim na sila'y Kristiyano, hindi po Kristiyano yon. So, maliwanag po yun na pagka narinig kayong ganito si Kristo, tanungin nyo, ano ba ang pagkakaalam nyo kay Kristo? Pagka iba yung sinabi, sabi lang nilang sila'y Kristiyano, pero sa claim nila at saka sa stand ng Christianity, hindi sila Christian. So, ganun din yung sa Hudyo. Hindi rin sila naniniwala na Diyos si Kristo. Sa kanila, isa lang siyang hamak na Hudyo na gumagawa ng mga miracles. Maaaring ang isa nilang paniniwala ay mabuting tao, kamukha nila John the Baptist or yung mga sa prophets sa Old Testament. Pero dito sa ating tatalakayin ngayon, magkakaalaman na sila. Kasi nga, 'di ba, galing siya sa pagpapagaling nung baldado. Yung topic natin last week. So, nagpunta siya sa temple, nagkita sila nitong baldado. Idudugtong natin yun yung kwento natin last week. Tapos sinabihan ni Jesus na, "Behold, you have become well, do not sin anymore, so that nothing worse may befall you." Sabi niyang ganun dun sa pinagaling niyang baldado. Tapos ang ginawa naman netong baldado, hindi man lang siya nagpasalamat, kundi nagsumbong pa nga sa mga Hudyo. So ito namang mga Hudyo, ayan na, pinuntahan na nila si Jesus. So nagkaroon na ng confrontation. Kasi ang kasalanan ni Jesus ayon dun sa mga Sabbath police ay nilabag nga niya yung Sabbath. So tutuloy natin sa verse 16, babasahin ko dito. "And for this reason, the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. But he answered them, My Father is working until now, and I myself am working." So, sumagot siya. Hindi siya nanahimik, pero siyempre nangangatwiran din. Tuloy natin. "For this cause, therefore, the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. Jesus therefore answered and was saying to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself, unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner.
For the Father loves the Son and shows him all things that he himself is doing, and greater works than this will he show him, that you may marvel. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he wishes. For not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son, in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Truly, truly, I say to you, he who bears my word and believes him who sent me has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Claim ni Jesus tungkol sa kanya. So, nung nagkaharap-harapan na sila, sinisita siya ng mga Pharisees at saka mga scribes at saka nung ibang sinasabi nating kasama doon sa Sanhedrin, yung mga scribes, Pharisees at saka Sadducees. Yun yung pinaka nila, 'di ba, sa governing body ng mga Hudyo noong araw. Sinita nila nga si Jesus kasi nag-break siya ng law, yung pinagaling niya yung mama na hindi dapat kasi nga Sabat. Bawal sa kanila yon. Pag-honor nga daw nila yon kay Yahweh. So, yun ang unang offense ni Jesus. Nadagdagan pa yung kanilang panggigigil sa kanya kasi nga nung sinabi niyang my Father is working until now and I myself am working. So yung kanyang claim na sinabi niyang my Father is working until now and I am working, nag-i-imply or nangangahulugan na siya ay above the law. Kasi si God lang ang makakagawa noon, si Yahweh lang ang makakagawa noon, kasi nga yun ay utos sa mga Hudyo, utos para sa tao, pero hindi utos para kay Yahweh. So naintindihan yung mga Hudyo yun, kaya lalo silang nanggagalaiting siya ay patayin. Kasi nga, ang dating sa kanila yun, he was even calling God his own Father, making himself equal with God, ayon sa verse 18. Kiniklaim ni Jesus na parehas kami ni Yahweh kasi siya nagtatrabaho rin at ako, ganun din yung aking ginagawa. Samantalang yung mga tao namamahinga nga dahil Sabat. Bakit niya nasabi yung ganito? Kasi kung matatandaan ninyo sa Genesis 2:1-2, no, after ng creation ng 6 days, namahinga si Yahweh sa creation niya. Ibig bang sabihin na mahinga siya talaga? Hindi, kasi ayon sa Hebrews 1:3, nagsusustain pa siya nitong creation niya. Inihinto lang niya nung creation. Hindi na siya nag-create muli, pero mini-maintain niya yung creation. Tapos dito sa Mark 2:27, tingnan natin para maintindihan natin mabuti. Ito, sabi ni Jesus dito, nung sa Sabat na naman yung usapin nila dito. And he was saying to them, si Jesus yung nagsasalita, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Consequently, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Iniisip ko na ang yabang siguro nung dating niya sa mga Hudyo na to, kasi yun yung kanyang assertion Pagka sinabi niyang ganon, ibig sabihin nun parehas sila ng authority ni Yahweh. So dito sa ating sinulat ko dito na asserting his authority over the Sabbath. Kasi nga yung Sabbath para mamahinga yung mga tao. Pero hindi ibig sabihin nun na pati Diyos ang mamahinga. Pag namahinga ang Diyos, baka wala ng buhay. So mabigat yun na accusation nila kay Jesus. Kasi naiintindihan nila
na si Yahweh lang ang makakagawa ng ganon. So, ang dating nun sa kanila, ito nga, Jesus is equal with the Father in His divinity. So, iniisip nila na si Yahweh lang ang Diyos. Sino ba yung tao na to na nag-aastang Yahweh? At hindi lang siya nag-aastang Yahweh. Ipinapamukha niya talaga sa kanila kung sino siya. So, yun yung sitwasyon na kinaroroonan ni Jesus nung nagkaroon sila ng pagtutuos nitong mga Hudyo. Tingnan pa natin kung ano yung ginawa nila. Jesus is equal with the Father in His work. Verses 19 to 20. Kung matatandaan natin yung sa usapan natin, first na meeting natin doon sa John 1:1 to 3, parehas sila ng Father. Pero dito sa kwento na to, hindi alam ng mga Hudyo nung ganon. Although nalalaman na nila dahil nga doon sa miracles na ginagawa niya, sabi pa nga ni Nicodemus noon sa John 3 na walang makakagawa nito kung hindi nanggaling sa Diyos. So ina-acknowledge nila na may kapangyarihan din talaga si Kristo. Kaya lang hindi nila lubos matanggap na ito ngang si Jesus ay ka-level ng Father. So sabi ni Jesus nito, pagka sinabing truly, nagkakaroon to ng emphasis. Sabi ni Jesus, sumagot doon sa mga nag-aakusa sa kanya na gusto siyang patayin. Truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise. Kung ano yung ginagawa ng Father, yun din ang ginagawa ni Jesus. Kasi nga, equal sila at parehas din sila ng authority. Isa pa, for the Father loves the Son and shows Him all that He Himself is doing. And greater works than this, will He show Him so that you may marvel. Ang sinasabi ni Jesus, mahal ng Father etong Son, kaya naman pareho sila. At ipapakita pa niya kung ano yung kapangyarihan, kung sino talaga yung Son or si Jesus sa pamamagitan ng greater works. Ito nga yung miracles, signs, and wonders. So, ito yung work na sinasabi dito ay basahin ninyo sa Colossians 1:15 to 17 and John 1:1-3 nga. Si Jesus yung nag-maintain din ng creation. So, yung the Father maintains the creation, ganun din si Jesus. Kaya equal nga talaga sila. Wala silang pinagkaiba doon sa trabaho nila dito sa creation. Kasi, ang Diyos ang nagbigay ng Sabbath, hindi applicable kay Jesus. So, ibig lang sabihin nun sa mga Hudyo, Diyos ang dating ni Jesus dahil nilalabag niyang kusa itong Sabat at ito yung ipinapaliwanag ni Jesus sa kanila para nga maintindihan nila so that you may marvel. Tingnan pa natin kung ano yung pinag-usapan nila. Jesus is claiming equality with God in His power and sovereignty sa verse 21 naman. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He wills. Kung ang Diyos na si Yahweh ay nagbibigay ng buhay, alam din ng mga Hudyo yan kasi nga sinabi niya sa Genesis. Siya nga ang nag-create ng tao, nag-create ng hayop, therefore sa kanya nagmumula yung buhay. Pero ang claim naman ni Jesus dito, siya rin ay meron noon, nagbibigay siya ng buhay sa kung sino ang gusto niya. Malas mo pagka hindi ka gustong bigyan ng buhay dito. So, yun yung claim ni Jesus. So, mabigat itong claim para sa mga Hudyo kasi nga, nagkiklaim siya ng equality sa Diyos. Powerful si God, sovereign si God. Pero itong si Son, sabi niya, ako rin, sovereign din.
equal kami na Father. Nagbubuhay ang Father ng mga patay at ibinibigay ang buhay sa kanila, siya rin ganun din. Kaya yung sa resurrection, sa susunod pang mga topic, malalaman natin na the Son also resurrected Himself. The Father resurrected Jesus, Jesus resurrected Himself, and the Spirit also resurrected Christ. So, talaga maintindihan ko paano ito, pero yun yung claim ng Biblia. At salamat sa Diyos dahil kahit hindi natin maintindihan, i-acknowledge natin ito na totoo, pinaniniwalaan natin ito ng faith, magkakaroon tayo nga ng buhay na walang hanggan. Ang pagkakaligtas ay hindi naaayon sa ating pangunawa. Kaya okay lang kayo dyan, ha? Kahit nakakalito ito, huwag kayong mag-alala kasi hindi basehan ang pangunawa sa mga ganitong mahirap unawain. Hindi ito basehan para sa kaligtasan. So, yun na yung nalito lalo yung mga Hudyo. Tapos, sabi pa sa verse 22, in His judgment naman. Jesus claimed equality with God in His judgment. Kasi nga, sabi rin na, for the Father judges no one, but has given all the judgment to the Son. Huwag kayong maniniwala din sa mga pinagsasabi na hindi nga nag-judge si Jesus, ikaw pa kaya? May naaano ba kayong, huwag kang judgmental, yung ganon. Ito nga ang sinasabi ng verse 22 ng John 5 na He has given all judgment to the Son. So, hindi lang ngayon magja-judge ang Panginoong Jesus, pero pagdating ng araw, baka kayo'y mabigla kasi siya pala yung judge. Yung ganon. Hindi lang ngayon. Kumbaga, pinipigilan pa niya yung pag-judge. At masasabi ko lang ay hindi pa panahon para sa judgment. Pero hindi ibig sabihin nun na walang judgment. So, ang alam din ng mga Hudyo, si Yahweh lang ang nag-judge. Bakit si Jesus na to sinasabi niyang siya rin? So, mabigat itong claim ni Jesus para sa mga Hudyo. Pero alam din naman ni Jesus yun. So, equal sila in His honor din. Kasi sabi rin ni Jesus, that all may honor the Son, just as they honor the Father. So, kung i-honor nila yung Son, at the same time, honor din nila yung Father. At ito, warning. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Ang tindi nito. Kasi sinasabi ni Jesus, kung ayaw nyo akong bigyan ng pansin, kung babalewalain ninyo itong aking mga sinasabi, katumbas din yan ng pagbabaliwala ninyo sa Ama. Ayaw nila nung ganun kasi mataas ang kanilang sa kay Yahweh, mataas yung kanilang pagtingin. Bakit itong si Jesus sinasabing pagka siya binastos, parang binastos na rin ang Father. So mabigat ito para sa mga Hudyo. At dinagdagan pa niya, sabi niya, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes in Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Kasi nga, 'di ba sabi sa John 3:16 na whoever believes in the Son will have eternal life? Na yung nagbibigay nga ng eternal life ay si Yahweh. Bakit ngayon itong Son nagkiklaim na siya rin ay nagbibigay ng eternal life? So, equality ang kiniklaim nga ni Jesus dito. Mas naiintindihan pa ng mga Hudyo etong kanila kaysa mga Jehovah's Witnesses. Iniisip ko, ano kaya yung reaction ng mga Jehovah's Witnesses naman pagka sila yung pinagsabihan ni Jesus ng ganito. Hindi nila gustong patayin kung kamukha lang sana ni Kibuloy itong si Jesus na nagkiklaim na siya ay anak ng Diyos pero wala namang ginawa ni isang himala. Ito yung sinasabi ni Jesus nararamdaman din nila yung presence ng Espiritu sa kanya. Kaya mabigat na accusation
Ito para kay Yahweh sa paningin ng mga Hudyo. Kaya gusto nilang patayin si Jesus. Kasi parang nagkaroon tuloy ng kakumpetensya yung Yahweh na pinaniniwalaan nila. At nilalapastangan ni Jesus si Yahweh. Hindi nila matanggap yon kasi ang kilala lang nilang Diyos ay si Yahweh. Ngayon, etong si Jesus na kamukha ni Yahweh, blasphemy yung ipinaparatang kay Jesus. At hindi rin maikakaila kasi na hindi talaga siya anak ng Diyos kasi nga dun sa mga ginagawa niya miracle na sila rin mismo nakita nila na hindi siya basta-bastang tao at hindi rin basta-bastang miracle. Kaya naman siguro natin hinahayaan si Kibuloy na mag-claim na siya ay Son of God kasi nga walang binatbat naman sa sinasabi kung sino talaga yung Son of God. Kaya okay lang. Hinahabol lang si Kibuloy ngayon dahil may kaso. Yung ba yun? Claim ni Jesus na siya ay parehas ng Ama sa kanyang divinity, na si Jesus ay Diyos din. Kasi nga may authority siya na sa Sabat. Napakahalaga kasi nung Sabat sa kanila. Ayun yung sobra nilang paggalang at pagsamba kay Yahweh. Kaya naman sinobrahan din nila tong Sabat na to na bawal magtrabaho kahit pa emergency yung gagawin nila. Pero syempre, Diyos nga si Jesus, ginawa niya yun kasi hindi siya kabilang dun sa mag-o-observe na sa Sabat kasi yung Sabat ay para sa tao at hindi para sa Diyos. Tapos dun sa kanyang trabaho na nagme-maintain din si Jesus ng ng creation. Kaya tayo nabubuhay pa ngayon, humihinga pa ngayon kasi hindi pa niya tinatanggal yung hangin. Kaya trabaho niya pa rin yun. Kaya nga sabi niya na I'm working. I am working. And then, sa kanyang power at sovereignty, pareho din sila ni Yahweh. At sa kanyang judgment, kasi nga, kung nabasa ninyo yung sa Revelation din, dito nga sa 2 Timothy 4:1 din na si Jesus ay darating at to judge the living and the dead. At yun yung nakakatakot. Kasi ngayon lang natin magagawa itong ating salvation. Pagka bumalik na si Jesus, tapos ka na rin. Wala nang panahon pa. And then, eto nga, sa kanilang honor. Pagka binastos mo si Jesus, katumbas nun, binastos mo rin si Father. At sa susunod pa nating usapan, sabi naman ni Jesus na lahat mapapatawad ang kasalanan, pero pagka binastos ninyo yung Holy Spirit, hindi kayo patatawarin. Kasi nga, Diyos din yung Holy Spirit. Kaya ganun din ang claim ni Jesus. So, although wala pa sa picture yung Holy Spirit, papunta pala tayo doon sa John 17 yata yun. Mababanggit ni Jesus yung Holy Spirit naman. So, ito nga, si Jesus God the Son is in perfect unity and harmony with the Father. So, hindi sila magkakontra, no? Yung gusto ng Father ay gusto rin ng Son at gusto rin ng Holy Spirit. Hindi sila nag-a-argue na ay, ito yung pakaliwa ako. Sabi naman ni Holy Spirit, ay ako'y pakanan. Hindi. Kasi kung makikita nga ninyo dito, yung Son, si Jesus ay in complete submission naman doon kay Father. Kahit pa nung sa prayer niya nga sa Gethsemane, ayoko sana itong mangyari sa akin. Speaking about doon sa pagpapako sa kanya, pero sabi pa ni Jesus, not my will be done but yours. So, makikita niyo yung perfect unity and harmony nila ng Ama. And then, they are also both co-equal and co-eternal. Kasi nga, Diyos, si Jesus,
eternal, ibig sabihin kasi nagbibigay din siya ng eternal life. Ang ano kasi nito paano ka makapagbibigay ng eternal life sa isang tao kung hindi ka eternal? Siyempre, pagka nagbigay si Jesus ng eternal life sa atin, automatic siya ang pinagmumulan ng buhay kasi hindi mo maibibigay nung wala sa iyo So, yun yung kiniklaim niya dito. Kaya naman, itong mga Hudyo kasi mahal nila yung law of Moses, mahal na mahal nila yung tradisyon nila, ayaw nilang pakinggan itong Jesus na to. Kahit pa siya yung ipinangako sa Old Testament na Mesayang darating. So, isang maaaral din natin dito na pagka niyakap natin yung ating tradisyon, yung ating religiosity, yung ating mga kaugalian, mahirap natin paniwalaan din tong sinasabi ni Jesus, kamukha ng mga Hudyo. Although alam natin kung ano yung katotohanan, ito yung sa nakikita kong application din siguro, ayaw pa rin nating bitawan yung ating mga nakaugalian kasi mas pinaniniwalaan pa natin yung kesa dito sa sinasabi ni Kristo. Ganun yung sitwasyon ng mga Hudyo. Mahal na mahal nila yung sabat nila na yun. Mahal na mahal nila yung kanilang tradisyon na kiniklaim nilang galing kay Moses. Pero pagka binusisi mo naman, sinobrahan nila. So, yun yung ating discussions. May mga tanong ba kayo? Okay, go ahead.